Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Kristo. James 2 verse 18, ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Dito sa James chapter 2, itinuro ni St. James ang tungkol sa pananampalataya at mga gawa. Okay, sa kasulatan, sinasabi na ang pananampalataya ay bunga or resulta ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ayon sa Romans 10 verse 17. Ang salita ng Diyos ay seed or binhi na natatanim sa puso ng tao sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng gospel or ng ebanghelyo. Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa pangako ng Diyos ayon sa kasulatan. Tulad ni Abraham sa Genesis chapter 15, sinasabi doon na nanalig si Abraham sa pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak kay Sarah sa kabila ng kanilang katandaan. At si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang pananalig ayon sa kasulatan. Sa Hebrews 11 verse 1, sinasabi doon na tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang ating inaasahan. Ang ating inaasahan ay ang pangako ng Diyos at naniniwala tayo sa mga bagay na di natin nakikita tulad ng Diyos at ng mga anghel. Hindi natin sila nakikita, ngunit tayo'y naniniwala dahil sa ating pananalig. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang pananalig ayon sa kasulatan. Okay, sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sinabi ni St. Paul na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Jesus Christ. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyo. Hindi ito mula sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So according to St. Paul, naliligtas tayo dahil sa ating pananalig kay Jesus Christ at hindi dahil lamang sa mga gawa o mabubuting gawa. Ngunit sinasabi naman ni St. James na ipakita natin o patunayan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa o mabubuting gawa. Ang halimbawang ibinigay ni St. James ay si Abraham. Sinabi ni St. James na kinalugdan ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Diyan makikita nating magkalakip o magkasama ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap or perfect ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Si Abraham ay nanalig sa Diyos at dahil dito siya ay ibinilang na matuwid ayon sa kasulatan. So, hindi dahil sa mga gawa ni Abraham kaya siya ibinilang na matuwid sa paningin ng Diyos, kundi dahil sa kanyang pananalig. Ngunit naging ganap o naging perfect ang kanyang pananalig dahil sa kanyang mga gawa. Sinasabi ni St. James na ang pananampalataya at mabubuting gawa ay magkasama at hindi dapat magkahiwalay. Sinabi ni St. James na patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Okay, ang mabubuting gawa, ang pagsunod sa utos na ibigin ang kapwa ay bunga o resulta ng ating pananampalataya. Dito natin makikita na ang isang tao ay may pananampalataya dahil sa kanyang kabutihan. At ang lahat ng kabutihang ginagawa natin ay ginagawa natin para sa karangalan ng Diyos, para sa ikararangal ng Diyos. Sa Matthew chapter 7, sinabi ng Panginoong Hesus na makikilala natin ang puno sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Sinabi ng Panginoon na nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy at subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Ang taong may pananampalataya sa Panginoon ay hindi nasusuklam sa kapwa, kundi mahabagin at matulungin sa kapwa. Sinabi ni St. James, halimbawa ang isang kapwa ay walang maisuot at walang makain kung sabihin ng isa sa inyo na may kaya, patnubayang kanawa ng Diyos or God bless you, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot iyon sa kanya? Meaning, hindi siya maliligtas, sabi ni St. James. Kaya nga sinabi ni St. James na ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang may pananampalataya siya, ngunit hindi naman pinatutunayan sa mga gawa. Ang taong masalita lamang
ngunit walang gawa ay tulad sa punong kahoy na puro dahon lamang, ngunit walang bunga. Dito sa St. James chapter 2, sinabi ni St. James na maging mahabagin tayo sa mga dukha, tulungan natin sila sa kanilang pangangailangan, sapagkat hinirang ng Diyos ang mga dukha upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Sinabi ni St. James na walang habag na hahatulan ng Diyos ang mga di marunong mahabag, ngunit ang mahabagay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol or judgment. Sa Ephesians 2 verse 10, sinasabi na tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Jesus Christ upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.